Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na maghahalo ng katotohanan at guni-guni? Si Gabriel, isang veterano na naghahanap ng bagong simula, ay susubok sa isang teknolohiyang magdadala sa kanya sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Sa likod ng bawat sulok ng virtual na realidad, may mga nakatagong misteryo at bangungot na naghihintay. Huwag palampasin ang paglalakbay ni Gabriel sa Virtuality Zone, kung saan ang hangganan ng kanyang isipan at ang nakaraan ay magtatagpo sa isang hindi malilimutang karanasan. Sa isang sulok ng maliit na kwartong pinalilibutan ng mga poster ng sikat na action stars at mga tagpo mula sa mga pelikulang militar, si Gabriel ay tahimik na nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatutok ang kanyang mga mata sa telebisyon, kung saan isang matinding eksena ng barilan ang nagaganap. Sa kanyang mga mata, bakas ang malalim na pangungulila, isang pagnanasa sa buhay na kanyang naiwan. Habang nagpapalipas ng oras, sinubukan ni Gabriel na maglaro ng mga video game na may temang labanan. Subalit kahit anong pindot at galaw ng kanyang mga daliri, mayroong kulang. Ang kanyang mga kamay ay madalas na humihinto, tila may hinahanap na hindi matagpuan sa virtual na digmang kanyang kinabibilangan. Isang gabi, habang nagmumuni-muni si Gabriel sa balkonahe ng kanilang bahay, tinitingnan ang langit na puno ng mga bituin, lumapit sa kanya si Andrea. Dala-dala ni Andrea ang mga brochures at litrato ng Virtuality Zone at dahan-dahan niyang ipinaliwanag sa kanyang kapatid ang konsepto ng virtual reality bilang isang bagong simula. Sa una may pag-aalinlangan si Gabriel, ngunit sa matamis na pangungumbinsi ni Andrea at sa pangakong muling mararamdaman ang sigla ng buhay, unti-unti siyang napapayag na subukan ang makabagong teknolohiyang ito. Ano nga ba ang mawawala sa kanya kung susubukan niya ito, di ba? Sa loob ng makabago at high-tech na pasilidad ng Virtuality Zone, si Gabriel kasama si Andrea at Marco ay pinagmamasdan ang mga kagamitang pang-VR. May halo ng pagtataka at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi lubos maisip kung paano ang mga makina at gadget na ito ay magbibigay sa kanya ng bagong karanasan. Si Marco na nakasuot ng t-shirt na may logo ng Virtuality Zone ay maingat na inilagay ang VR headset at mga sensor sa katawan ni Gabriel. Habang isinusuot ang mga ito, malumanay na binigyan ni Marco si Gabriel ng mga instruksyon at paalala sa kaligtasan. Nang simulan ni Marco ang programa, dahan-dahang inilubog si Gabriel sa isang mundo na tila pamilyar ngunit ibang-iba sa kanyang nakagisnan. Ang virtual na espasyo ay isang lumang bahay na Pilipino na may mga lumang kasangkapan at sepya na larawan na nakasabit sa mga dingding. Ang bawat sulok ay tila may ibinubulong na kwento, mga kwentong naghihintay na muling mabuhay. Habang si Gabriel ay naglalakbay sa loob ng kanyang bagong realidad, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang sensasyon. Ano kaya ang mga nakatagong misteryo at kababalaghan sa loob ng lumang bahay na ito? Ang susunod na kabanata ng kanyang paglalakbay ay tiyak na magiging mas kapanapanabik at mas nakakakilabot. Sa simula ng kanyang paglalaro sa Virtuality Zone, si Gabriel ay dahan-dahang nilamon ng kadiliman ng isang pekeng mundo. Tila normal lang sa umpisa, mga kaluskos dito, mga anino doon, at mga salamin na nagpapakita ng mga bagay na hindi dapat makita ng dalawang mata. Pero habang tumatagal, naging mas intensa ang mga pangyayari. Parang totoo na ang lahat at hindi lang simpleng laro. Habang lumalalim ang gabi sa virtual na mundo, unti-unting nagbago ang eksena. Biglang bumalik ang mga alaala ni Gabriel sa Marawi, mga gusaling wasak, ang walang tigil na putukan, at ang kakaibang timpla ng takot at adrenaline na dati niyang nararamdaman. Para siyang bumalik sa nakaraan at hindi niya alam kung paano makakalabas.
Biglang may lumitaw na figura sa harap niya, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng general na may mga matang malamlam at mukhang seryoso. Nagsalita ito ng mga bagay na parang alam na alam ang pinagdaanan ni Gabriel. Tumagos sa puso niya ang bawat salita at doon niya naramdaman ang tunay na takot, hindi lang sa mga multo ng laro kundi sa multo ng kanyang nakaraan. Naguluhan at natakot, hindi na alam ni Gabriel kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Nagduda siya kung bahagi pa ba ito ng laro o isang bangungot na hindi niya magisingan. Ano ba ang realidad sa virtual na ito? Habang tumitindi ang lagim, si Gabriel ay nakatayo sa gitna ng isang lumang simbahan na puro sira at dilim. Ang mga bulong at sigaw sa labas ay lalong nagpapalakas sa kaba sa kanyang dibdib. Tila ba ang simbahang ito ay naglalaman ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Nagsimulang magiba ang mga pader ng simbahan at sa bawat pagbagsak ng bato, kasabay nito ang pagbalik ng mga alaalang pilit niyang kinakalimutan. Para bang ang bawat piraso ng kanyang nakaraan ay humahabol sa kanya at wala siyang kawala. Sa kagustuhan niyang makalabas sa bangungot na ito, hinamon ni Gabriel ang figurang General Luna. Ngunit sa bawat hakbang niya palapit, lalo itong nagiging malabo at nakakatakot. Parang halimaw na hindi niya kayang labanan, isang misteryong hindi niya masagot. At sa isang di inaasahang pagkakataon, si Gabriel ay biglang nahulog sa isang malalim na hukay sa sahig ng simbahan. Bumagsak siya sa isang lugar na mas madilim, mas malamig, kung saan ang kanyang mga sigaw ay walang makakarinig at ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting naglalaho. Ano kaya ang mangyayari kay Gabriel sa madilim na lugar na ito? Makakahanap pa siya ng liwanag o tuluyan na siyang malulunod sa kadiliman ng kanyang isipan? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas marami pang misteryo. Sa isang puting silid na may mga kurtinang marahang sumasayaw sa ihip ng aircon, unti-unting iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang kama sa ospital kung saan ang iba't ibang tubo at mga monitor ay nakakabit sa kanyang katawan. Ang katahimikan ng kwarto ay binasag lamang ng mahinang tunog ng mga makina na nagbabantay sa kanyang kalusugan. Si Dr. Reyes na nakasuot ng puting coat at may mababang tono ng boses ay maingat na nagpaliwanag kay Gabriel ng kanyang kondisyon. Sinabi niya na ang mga karanasan ni Gabriel sa virtuality zone ay posibleng nag-trigger ng marahas na episode ng PTSD. Sa tabi ng kanyang kama, tahimik na nakaupo si Andrea, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala at hindi maitagong takot para sa kanyang kapatid. Sa mga sumunod na araw, si Gabriel ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalito. Madalas siyang nagtatanong kung siya ba ay nasa loob pa rin ng virtual na laro o bumalik na sa tunay na mundo. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagdulot ng dagdag na pag-aalala kay Andrea at sa mga doktor. Ano nga ba ang totoo at ano ang hindi? Ang tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa isipan ni Gabriel. Habang unti-unting bumabalik si Gabriel sa kanyang bahay, ang kanyang pakiramdam ay puno ng hindi mapaliwanag na mga sensasyon at pagdududa. Tila lahat ng bagay sa paligid niya ay may itinatagong lihim o mensahe na hindi niya mawari. Ang bawat sulyap, bawat bulong ng hangin ay nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Naging mas mapagmasid si Gabriel sa kanyang pang-araw-araw na gawain na tila bawat kilos at desisyon ay may kaakibat na kahulugan. Ang simpleng pag-inom ng kape o pagtingin sa lumang orasan ay tila may mas malalim na kahulugan na kailangan niyang maunawaan. Ano kaya ang mga ito? Mga babalaba o simpleng guni-guni lamang? Sa kanyang paghahanap ng kapayapaan at kasagutan, nagsimula siyang magtala ng kanyang mga karanasan at mga saloobin sa isang lumang notebook. Sa bawat pahina,
Isinusulat niya ang kanyang mga nararamdaman at mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ang notebook na ito ay naging kanyang kasangga sa pagharap sa kanyang mga takot at pagdududa. Sa wakas, sa pagtatapos ng kwento, muling nakaupo si Gabriel sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin sa langit. Hawak ang lumang notebook at panulat, tila handa na siyang harapin ang anumang katotohanan o kababalaghan na darating sa kanyang buhay. Sa bawat bituin na kumikislap, may bagong tapang at determinasyon na sumisilay sa kanyang mga mata. Ano man ang mangyari, si Gabriel ay hindi na magpapadala sa takot. Handa na siyang lumaban at muling hanapin ang kanyang lugar sa mundong ito, totoo man o hindi. Sa huli, natutunan ni Gabriel na ang bawat bangungot ay may dalaring aral, na ang pagharap sa ating mga takot ay simula ng bagong lakas. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat pagpikit, baka may kwentong naghihintay na muling magising. Mag-ingat ka, lalo na sa sarili mong isipan. Goodbye at hanggang sa muli, mga kaibigan.